Dito po tayo sa Pogo. Kasi nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pumapondo din sa reward system na to ay mga Pogo. Sayang ang ganda ni Madam, ano? Kulang kaya sa arugato si Madam? At bakit ganitong galit na galit sa mga Duterte? Hindi, ewan ko lang Galit, hindi ko sure kung bakit siya galit na galit sa mga Duterte. Sa kabila ng binigay na tsansa ng ama na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang pamilya. Dating kalaban ito ni Pangulong Duterte, and yet inappoint pa yung anak, naging kaibigan pa yung ama. Tapos ito, tila mainit ang ulo. Hindi ko alam kung baka hindi ko sure, hindi ako sure. Hindi ko alam kung nagpa-appoint nung panahon ni Pangulong Duterte at hindi siya inappoint. Kaya tumakbo na lang ng party list. PBA party list, ginamit pa yung PBA. Ano kinalaman mo sa PBA? Hindi ganyan na mga party list Simula pa lang, nagsisinungaling na. Hindi ba Simula pa lang, nagjo-joke na. Simula pa lang, binobolo na mga botante. Antakin mo ginamit yung salitang PBA. Alam naman natin ibig sabihin ng PBA, di ba? Basketball. Para talaga, although, maybe, hindi ibig sabihin yung PBA nyo dyan, basketball. Di ba? Ginagamit lang yung mga ganyan para makabola ng mga tao at botante, di ba? Hindi ko lang alam kung bakit mainit ang ulo nito kay Pangulong Duterte. Baka hindi na-appoint, hindi ako sure. Baka naman nagpaganda para maligawan, di rin ako sure. Di ba? Hindi natin sure kung bakit ganito kainit ang ulo ng tao na ito kay Pangulong Duterte. Sayang madam yung mukha nyo, mukha pa naman kayong anghel. Pero ugali nyo, ugaling Hindi ko alam Galing sa Pogo. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro. Siya mismo ang nagsabi sa inyo, Mr. Chair, na hindi lang STL, pati ang Pogo. Ayan Ano sabi? Dinidiin niya yung Pogo. Wala namang problema kung galing sa Pogo o yung pera. Huwag kasi natin kalimutan, yung Pogo, legal yan panahon na yan. Okay? Yung panahon na yan, legal yan. Bakit po? Kasi naalala ninyo, kulang tayo sa pondo noon dahil sa pandemya. Sa ekonomiya, marami tumigil. Diba? So, ibig sabihin, yung tax, bababa. So, kinailangan natin ng Pogo nung time na yon. There is nothing wrong at that time with Pogo. Kasi maayos pa naman yung simula. Ngayon lang naman nagkakaloko-loko nung hindi na makontrol yung mga kriminal sa loob ng Pogo. Diba? Ngayon na nagkaloko-loko yan, nung panahon ni Marcos na. Ngayon, ito tanong, diba? Ito tanong. Pogo yan. Yan ang issue dyan, Pogo. Tinatanong Pero, bakit pilit niyang idinidikit kay Senator Bongo yung Pogo? Ulitin natin Ulitin natin yung tanong. Po tayo sa Pogo. Kasi nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pumapondo din sa reward system na to ay mga Pogo. Galing sa Pogo. Tanong niya, nakasulat sa affidavit mo. Na ang pumupondo sa drug war is yung Pogo. Tingnan mo yung sagot Specific yung sagot niya. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro. Ang hindi ko magets, bakit wala man lang nagsabi? Hearsay lang pala Nadinig mo lang pala. Chismis lang pala. Hindi mo pala personal na alam. Hindi mo pala personal na nakita na Pogo money talaga yung ginamit dyan. Narinig mo lang. Which is kinlaro naman. Kinlaro naman nung major. Kinlaro naman niya. Pero syempre si Madam. Dahil sa init ng ulo niya. Ewan ko, Senator Bongo. Bakit kasi hindi mo pinatulan to Hindi ewan ko. Kasi naman ikaw, Senator Bongo, masyado kang nagtatrabaho Masyado kang sa trabaho, masyado kang adikto sa pagtatrabaho. Ito tuloy, pilit kang idinidiin. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung pasok ni Madam Siya mismo ang nagsabi sa inyo, Mr. Chair, na hindi lang STL, pati ang Pogo ang pupondo dito. Sa paragraph 40, Mr. Chair, ng kanyang affidavit, nakasulat dito, after these Pogos were able to register with government, funding was funneled downward from the level of Bongo. Mabigat po ang akusasyon na to. Mabigat daw yung akusasyon. Hindi niya tinapos. Kasi binabasa niya yung affidavit ng pulis Di ba? Hindi niya tinapos. From Pogo, dumadaan daw kay Bongo.
Okay, mabigat yung akusasyon na to. Sandali, ano ba sinabi? Kumpleto ba yon? Ano kumpleto? So, you confirm po, Colonel, na itong Pogo Ay, kernel na pala siya ngayon. may basbas at may orders ng pagpopondo dito sa reward system na galing sa Pogo Oh. sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 na si tama po ba? Ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. Oh. Parang ang dinidiin niya, yung Pogo money, yun ang ginagamit sa reward para dito sa mga nadededong mga durugista, tapos dumadaan kay Bongo. Nakalimutan niya yung kasunod, hindi niya na binanggit. That's the information I received from Mayor Navarro, Your Honors. Oh, natanggap lang niya yon, yung information hindi galing sa kanya. Kailan pa katanggap-tanggap ang isang hearsay? Kailan pa katanggap-tanggap sa mga ganyang pagkakataon yung kwento-kwento, anak ng wewe, oo. Kung ganito na lang pala ang bayan natin lagi na lang chismisan ang dating, abay mag-vlogger na lang kayo. Ang hilig nyo pala sa vlog, pagbablog pag mamarites. Itigil nyo na pagiging congresswoman nyo. Tingnan mo halatang halata Hindi binabanggit nung congresswoman si Belo ba yan? Ano pa pangalan niya? Kalimutan ko. Nograles. Hindi niya binabanggit na galing lang yung kwento sa isa pang tao. Di ba? Hindi ho galing diretso kay Espinido. Hindi ho mismo na witness ni Espinido. Ano ang tamang dapat gawin? Kung ikaw ay nasa tamang kaisipan, kung ikaw ay maalam at magaling, ano ang tamang gawin? Diba? O dapat ipatawag mo yung taong nagsabi. Tama, mali? Mayor, okay. And meron din dito nakasulat na intelligence funds din ang pumupondo sa reward system na sinabi niyo sa affidavit niyo. Paano niyo naman po alam na... Paano uli alam na sa intelligence funds ginagamit din? Mostly na marinig natin, Your Honor, sa amin mga pulis. Naku po, narinig sa... Meron din kay puting ahas, mga... Ako, ito, simple-simple. If you really wanna know the truth, as simple as this, sino nagsabi? Kwento ni ganito. Ipatawag si ganito. Tama, mali. Ipatawag natin itong tao na to. Bakit si Espinido na nakwentuhan lang? Rule yan Rule po yan if you wanna know the truth. Kailangan kunin mo mismo yung pinanggalingan nung impormasyon. Sa daming matatalino sa kamera, walang gunggong na nagsabi diyan na, oy, tawagin natin yun. Para malaman natin yung katotohanan. Alamin, tawagin natin yung kung sino man yung animal na yun na nagkwento. Para alamin natin papaano niya nalaman yung impormasyon na yun. So that you would know, legit ba? Kasi, paano kung kwento-kwento lang? Galing lang ito sa Pongo. Galing lang ito sa ganito. Alam naman tayo mga Pilipino, ang hilig natin sa kwento-kwentuhan. Di ba yan nga yung kinaiinisan ko? Yan laging kinaiinisan ko sa atin. Ang hilig natin ang hilig sa kwento-kwento, chismisan. Yan ang mahirap kaya tinatabla ko dito yung mga chismis. Bakit? Kasi yan din ang gagawin ng kalaban para ibaon yung mga kalaban nila. Puro chismis. Naintindihan nyo na kung bakit naiinis ako, particular sa mga kwento-kwento lang. Yung hindi ko narinig. Yan ang nagiging cause ng gulo. Sa grupo, kahit saan yan. Eskwelahan, opisina. Bulong-bulong. Naku, kaya na promote yan. Kaya na promote yan ni boss kasi si boss, grabe makaano yan doon sa yung sekretary na yan. Di ba? Ang daming ganyanan. Tapos ang dami pa para ma-promote. Uy, alam mo ba, kagado to. Kaya mahina naman talaga yan Ako naman talaga gumawa niyan Ako talaga hanggang na-promote na siya. Siraan na siraan. Tama, mali. Ugali natin mga Pilipino yan Tandaan nyo, panahon pa lang ni Rizal. Diniscuss niya na yan sa kanyang mga sinulat na ang mga Pilipino sa Spain daw, walang ginawa kung hindi magchismisan. Walang ginawa kung hindi magsosyalan.
Panahon pa lang ni Rizal, ganyan na tayo mga Pilipino. Hanggang ngayon, ganyan pa rin tayo. Ang dami nating kwentong alam. Yung iba nga dito, ganyan eh. Nagla-live ka, biglang sasabihin, uy, may lumulusob na ganito. Chismisan ka pa ng kawan na ano eh. Hindi ko naman sinasabing chismis yun ha. Pero ang hilig natin nung ano eh, pag nakasagap tayo ng balita, without even confirming it, ikikwento natin. Hindi ko ba alam bakit nag-e-enjoy tayo sa ganun? Uy, sabi ganito daw, ganito daw. Oh. Daw lang yun ha. Daw lang yun, tas ikikwento mo pa. Tama, mali. Unahan sa balita, oo. Unahan sa breaking news. Reporter ka, reporter. Ganyan tayo eh. Ang hilig natin dyan. Instead of mag-isip muna, tanungin muna natin kanino source niyan. Ako mahilig ako sa ganyan eh. Yung sisiguraduhin ko muna. Every time kasi may mga GC tayong nasa loob, di ba? Nasa GC tayo. Ako bago ako maglabas, sinisigurado ko kahit ako po kahit kakilala ko. Kahit alam ko yung tao na yun, credible. Pero hindi siya ang nagsabi, tatanong ko saan galing. Honestly kunwari may statement na nilabas si Pangulong Duterte. Tapos nanggaling sa group chat na wherein kilala ko yung mga tao, mga credible. At mga matataas na tao to, credible. Hindi ko kagad ako naniniwala. Medyo siguro nainis nga sila sa akin, siguro. Kasi bakit? Ang tanong ko, ma'am, sir, saan po yung source nyo? Ginaganon ko talaga. Kasi ako, ayoko nasusunog sa lahat. Yun ang pinaka-ayoko. Sunog na nga ako, nasusunog pa. Ayoko kasi yun. Ay ako, hahanapin ko talaga yung source. Saan galing? Saan lumabas? Para pagpunta ko dun sa source, legit ba yung source niya? Hindi pwede sa akin yung, basta kinuwento lang. O saan galing yan? Hindi, basta kinuwento lang. Yan yung nangyayari dito. Porket galing sa kaibigan niyang opisyal ng PNP, sasabihin niya na ngayon, lalagyan niya na sa affidavit, kwento lang sa'yo, ikinuwento mo pa. Ha? Sana mga kababayan, maging ugali natin yan. Yung kwento na nga sa inyo, ikikwento mo pa na hindi mo naman verified. Sana bago ka magkwento sa iba, i-verify mo muna. Pagka-confirm, tsaka mo nala ikwento. Tama, mali. Ganun dapat ang ugali natin. Hindi yung ugaling ganito. Tabo, kita mo. Hindi ko alam kung sinasadya ba ni Espinido ito o talagang ang punto niya dito. Basta ako, susulat ko kahit anong kwento, kung anong kinuwento sa akin. Bahala na kayo kung paano nyo titimbangin. Alam naman natin to mga congresswoman natin at congressman natin, alam natin talagang idinidiin ang mga Duterte at mga kaalyado. Kaya ayan tuloy. Pinalalabas na yung Pogo money ay dumadaan kay Bongo na kinuwento lang ng ibang tao na ang nagkwento ay ibang tao. Ngayon, pinaniwalaan, Nino? Na pagkukunan. Ni Congressman Bello, di ba? So ano ibig sabihin nun? Ito masama. Yung mainstream media, iba ang pick-up. Ang pick-up na mainstream media, wala na yung kasamang galing lang sa kwento. Hindi na sinama yun. So ang headline lang nila, Pogo, money, course through Senator Bongo. Wala na yung according to this person, tatlo na yung pinagdaanan eh. Gets nyo ba? Ganyan ang Pilipinas ngayon. Etong mga quote-unquote journalist kuno. Hindi na nagbe-verify yan. The way they verify facts is kung may laman ba yung envelope. Yun ang totoo dyan. Pag may laman yung envelope na ibinigay sa kanila kasama ng press release, verified yan. Pag walang lamang yung envelope, hindi verified yan. Gets nyo? Ako, Senator Bongo, kung ako sa'yo, suggestion ko lang, Senator Bongo, Senator Bato, kung ako sa inyo, ano nyo yan? Ipatawag nyo sa Senado na magkaalaman. Hindi para magkaalaman tayo.
ng katotohanan. Di ba ho? Kasi yan o nangyayari. Sana lang po ipatawag ninyo na magkaalaman po kung ano ang talagang tunay na nangyayari diyan. At ipatawag nyo din yung nagkwento sa kanya. Dito kay Espinido. Di ba? Ang problema, kwento ng kwento, hindi naman pala galing sa'yo. Paano yun? May nagkwento rin sa akin. Oh, hindi, totoo, may nagkwento sa akin na di umano daw, allegedly, tumatanggap ka daw. Kinuwento sa akin. So, ibig bang sabihin nun, paniniwalaan ko na ako, hindi kaagad ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala, nakatumanggap ka dyan. Hindi kasi may nagkwento eh. May nagkwento na kaya daw ito nandyan kasi merong deal sa leadership dyan sa Kamara. Yun ang kwento. Financial deal at saka position deal. Chismis yun. Hindi ko pinaniwalaan yun. Kasi chismis nga eh. Ayoko naman paniwalaan kagad yun. Allegedly yun eh. Kaya nung kinwento sa akin, ako, ayoko maniwala sa ganyan. Kwento-kwento lang yan. Baka hindi naman totoo yan. Na binigyan siya ng script para ikwento yan. Pambihira naman kayo. Ganun ba talaga ang Kamara ngayon? Pera-pera na lang talaga? Hindi, yun ang kwento sa akin eh.